Purihin ang Panginoon, isang magandang gabi muli sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya sa God's Glory Church GMA Cavite. Muli sa gabing ito ay pagpapatuloy po natin yung ating pong tinatalakay patungkol po sa God's best in godliness. Tunay na mabuti ang Panginoon sapagkat meron na naman po tayong ganitong pagkakataon para ipagpatuloy po yung ating pong mga tinatalakay o pinag-aaralan. Kaya samahan niyo po ako sa panalangin. O Diyos aming Ama, sa gabi, minsan pa, patuloy nga na ang pagpupuri at pagpasasalamat, O Diyos, ay amin pong iniaalay sa iyo. Minsan pa, Panginoon, salamat sa pribilehiyo na makapakikinig kami muli ng iyong mga salita, na patuloy nga na nagbibigay ng kalakasan at buhay at liwanag dakilang Diyos sa landas ng aming pong paglakad sa pananampalataya. Tunay na sa iyo, namin nasusumpungan, Panginoon, O Diyos, ang katapatan ng iyong mga pangako at sa mga salita mo na nagpapatunay na dapat po kami, Panginoon, na manalig dakilang Diyos at panghawakan ang katapatan mo sa aming buhay. Kaya naman sa gabing ito, patuloy nga ng aming puso ay magalak na tatanggap na yung mga salita at ang Santong Espiritu ay malaya din naman po makapagministeryo sa aming buhay. Itatak mo, Panginoon, at selyuhan mo ang mga salita mong ito, O Diyos, sa aming mga puso. Purihin ka, O God, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nung mga nakaraan po, tinalakay po natin ang ilang bahagi po patungkol po sa pagkakaroon po ng God's best in godliness, na kung saan tinalakay po natin na isa sa pinakamahalagang bagay para maranasan natin ang pinakamainam na buhay na nais ng Panginoon sa ating pong lahat ay walang iba po kundi ang pag-aaral, pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. At sa gabing ito, ang pang-apat po na paraan na napakahalaga na dapat po nating maintindihan para po makuha natin o maranasan natin ang pinakamainam na bagay o buhay na nais ng Panginoon na ipagkaloob sa atin ay wala pong iba kundi ang sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. Let us make friends with the Holy Spirit. Sabi nga po sa aklat po ng John chapter 16 verses 12 hanggang 15, makibasa po kayo sa akin. Ang sabi po dito, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when He, the Holy Spirit or the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you the things to come. He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore, if I said that He will take of mine and declare it to you. So marami po sa mga mananampalataya, lalo sa ating pong panahon, na tunay nga na nakababatid o alam na mayroong banal na espiritu. At sabi nga po, it is a kind of theological abstraction. Pag sinabi pong theological abstraction, marami po sa mga mananampalataya ang tinatanggap ang katotohanan na ang Diyos, na ating Ama, is a person. No? Tinatanggap natin maging ang Panginoong Hesukristo ay isa ring persona. But have no concept o walang sapat na pagkaunawa sa Banal na Espiritu bilang isang persona. Pero sinasabi nga po sa scripture at sa theology na ito yung katotohanan na ang Banal na Espiritu ay isang persona din na dapat po nating maintindihan. And the Holy Spirit is a person as much as the Father and the Son. Kung paano ang ating pong Ama, ang ating pong Panginoon Kristo ay persona, amen, na ay gayon din naman ang Banal na Espiritu. He is also compared, no, bilang dahab o kalapati, no? Kung makikita po natin sa ibang inilalarawan ang Banal na Espiritu bilang isang dove o kalapati. And one of the important features of a dove is that yung pagiging timid o yung pagiging tahimik, no? O payapa ng isang kalapati, at if we do not respond in the right way to the presence of a dove, no, ito ay lalayo. No, naalala ko po sa amin po noon, mahilig mag-alaga si Pastor June ng napakaraming kalapati. At ang mga kalapati niya ay talaga pong dumarami at talagang masasabi kong gusto nila yung environment. Bakit? Kasi hindi po kami maingay ni Pastor. No, wala pong bangayan, wala pong nag-aaway, wala pong mga kung ano-anong mga negatibong bagay na nangyayari.
No? Kaya nga sabi po dito, ang kalapati kapag maingay ang kanyang environment, no, magulo ang kanyang environment at nakakarinig siya ng mga bagay na hindi hindi niya nais, talaga sabi nga lumilipad ito o nawawala ito o maaaring hindi dumami. Amen? So, kaya nga ang isang kalapati ay itinulad sa mga kalapati sapagkat ang mga kalapati ay maamo. Amen? Maamo, tunay na mapayapa. Kaya nga, sila ay inihilintulad. No? Ang banal na espiritu ay inihilintulad sa mga kalapati. And in a certain sense, no, yung sinasabi nga na timid o payapa. And if we do not respond doon sa kung ano yung nais na environment ng mga kalapati, sila po ay nawawala. Kaya nga dito, no, makikita po natin doon sa mga talatang binasa natin na yung mapapansin po natin that there are things how Jesus reveals the person of the Holy Spirit. Una po, notice that Jesus does everything that language permits to emphasize the personality of the Holy Spirit. No, ipinaliwanag po sa pamamagitan po ng mga talata ng ating pong Panginoon Kristo kung paano ang banal na espiritu ay isang persona. Sabi niya po dito, but when He, the Spirit of Truth comes, no, at yung mga sumusunod na talata, so mapapansin po natin yung Greek language, no, in which these words are given to us, mapapansin po natin na meron po tayong 3 genders. Amen? Ano po ba yung 3 genders na tinatawag po natin? No, ito yung masculine, feminine, and neuter. No, yung pag sinabi pong ang masculine po, ginagamit po natin ito bilang pagkilala sa mga lalaki o sa mga bagay na para sa lalaki, or sabihin natin pronoun siya na ginagamit like he, his, no? So yun yung mga masculine na gamit. And sa feminine naman, her and she. At sa neuter, ito naman ay it, na kung saan sabi nga ang neuter, ito ay patungkol po sa mga pronoun, patungkol po sa mga bagay na walang buhay. No? So, tingnan po natin dito. In other words, yung normal pronoun po to be used for pneuma, ang Greek word po ng spirit ay pneuma. So, is it, no? Pwedeng gamitin ng it. Pero sinabi po ni Jesus, no? He, but when, hindi niya sinabi kasing when it, but ang sinabi niya when He, no, the Spirit of Truth comes, He, ang ginamit niya pong pronoun. So, He breaks the law of grammar. Na instead na gamitin niya ay it, dahil ito ay espiritu, pero dahil nga ang banal na espiritu ay isang persona, kaya hindi niya po ginamit ang it, bagkus ang ginamit niyang pronoun is he, na nagpapatungkol sa isang persona. So, in other words, he goes out of his way to emphasize that we are dealing, not just a thing, but a person. No, walang iba kundi ang banal na espiritu. So, pinatunayan po ng ating pong Panginoon Kristo sa pamamagitan po ng paggamit niya po ng pronoun na he, no, ipinapakita niya na ang banal na espiritu ay hindi bagay, kundi isang persona na dapat po natin na kinikilala sa ating pong buhay. Pangalawa, he speaks about various things the Holy Spirit will do. Ang banal na espiritu, dahil siya ay persona, may kakayanan siyang gumawa ng maraming bagay. Kasi kung siya po ay isang bagay lamang at walang buhay at walang kakayanan, hindi niya pong magagawa ang maraming bagay na katulad po na sinasabi po sa mga talatang binanggit po natin. Sabi po dito, no, He will guide you into all truth. No, siya ang patnubay natin sa lahat ng katotohanan. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you the things to come. He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine, therefore I said that He will take of mine and declare it to you. Sabi po yan, no, sa mga talatang binasa po natin sa aklat po ng John chapter 16 verses 12 hanggang 15. So, ang banal na espiritu,
ano ba yung ginagawa niya? Sabi nga, reports on what he hears from heaven. Sabi niya, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own authority, but whatever he hears, kung ano man yung mga naririnig niya, yun ang sasabihin niya. So, ang Banal na Espiritu ay nagparating po sa atin kung ano yung mga bagay na narinig niya sa sinabi ng Ama, no? At ng Panginoong Jesucristo. And He will show us what is yet to come. Sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, naiintindihan po natin o nararamdaman natin na yung mga bagay na parating ay sadya pong mangyayari. So, He is unfolding the future to us. Yan po yung ginagawa ng Banal na Espiritu. At sabi po ng Panginoong Jesucristo, He will bring glory to me by taking from what is mine and make it known to you. No? Magbibigay siya ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng pagkuha niya ng kung ano yung meron ng Panginoong Jesucristo at ibibigay ito at ipapaulawa, ipapaalam ito sa ating po na kumikilala sa ating pong Panginoon. No? So, ibig sabihin, all that belongs to the Father ay sa Panginoong Jesucristo means everything that Father has belongs to the Son. Amen? Lahat ng bagay na meron po ang ating pong Ama ay meron din po ang ating pong Panginoon Jesucristo. No? And everything the Son has, at ang lahat ng bagay na meron ng Panginoon Jesucristo, the Spirit administers. Pag sinabi pong the Spirit of administer, siya po ang gumagawa nun sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga, ang Banal na Espiritu is the administrator of the total wealth of the Godhead. Lahat ng bagay na meron po ang ating pong Ama at ang ating pong mga Panginoon Jesucristo ay mga bagay din naman na pwede nating maranasan sa pamamagitan po ng pagkilos at paggawa ng Banal na Espiritu sa ating pong buhay. No? Kaya nga ang lahat ng meron ng Ama at ang Anak, no? Siya din naman ang ating pong mararanasan because the Holy Spirit makes all this available for all of us. Amen? Kaya nga napakaganda ng function ng Banal na Espiritu sa ating pong buhay sapagkat sa pamagitan ng Banal na Espiritu, lahat ng bagay na meron ng ating pong Diyos, ang ating pong Panginoon Jesucristo ay nararanasan din naman po sa ating pong buhay. Minsan pa sabi po muli sa aklat po ng John chapter 14 verses 15 hanggang 18, no? Sabi po ng Panginoon Jesucristo sa kanya po mga disipulo, if you love me, obey my commandments. And I will ask the Father, and He will give you another advocate. Another advocate, no? Kasama, no? Sa ibang salin, counselor, yung nagpapahayag, tagapayo. And who will never leave you, na hindi po tayo lilisanin. He is the Holy Spirit. Walang iba po kundi ang Banal na Espiritu, yung ating pong advocate, yung ating pong banal, yung ating pong counselor, no, na hindi po aalis o iiwan o lilisanin tayo, no, na kung saan tayo ay gagabayan sa lahat ng katotohanan. At sabi nga po dito, the world cannot receive it because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. No, na ang sanlibutan ay hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. But you know Him. Bakit natin kilala ang Banal na Espiritu? Sapagkat tayo ay kumilala sa ating pong Diyos at tinanggap natin ang ating pong Panginoon Jesucristo sa ating pong buhay. Because He lives with you now and later will be in you. Amen? No? Sabi nga, no, I will not abandon you as orphans, I will come to you. So makikita po natin yung dalawang importanteng bagay dito o katotohanan. Jesus comes to us in the Holy Spirit. No? Ang Panginoon Jesucristo ay nasa atin sa pamamagitan po ng presensya ng Banal na Espiritu. And sa pangalawa, unless we relate rightly to the Holy Spirit, hanggat tayo po ay nakaugnay ng maayos sa Banal na Espiritu, we are like orphans even though we are truly sons of God. No? Kung tayo po ay nakaugnay sa atin po, hindi po tayo matatawag na mga ulila. So, it is the Holy Spirit alone who enable us to live as true sons of God. No, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, kaya meron po tayo na karapatan
na bilang tawaging anak ng Diyos. Katulad po ng sinasabi po sa aklat po ng Romans chapter 8 verse 14 ni Apostol Pablo, "For as many as led by the Holy Spirit, by the Spirit of God, these are sons of God." Ang sino man na pinapanahanan ng banal na Espiritu, sila ay tatawaging anak ng Diyos. Amen? Kaya tayo po mga anak ng Diyos, dapat pinapanahanan po tayo ng banal na Espiritu ng ating pong Panginoon. Because it is the Holy Spirit who enable us to live as a true sons of God, as said by Paul sa mga talatang binasa po natin. So the word that is used for sons, take note po, no, it implies maturity. Amen? Hindi po natin nabasa na infant of God. No, kundi sabi dito, these are the sons of God. So it implies maturity, not merely babies or infant, no, but grown sons of God. Pag sinabi pong grown, malalaki na, mature na, no? So tayo ay naging baby when we are born again by the Holy Spirit. Amen? But in order to become mature sons of God, we need a further ongoing relationship with the Holy Spirit upang tayo ay tawagin ng bilang mga matatatag, no? O mature, no? Malagong mga anak ng Panginoon, no? We should have a further ongoing relationship with the Holy Spirit. Kaya nga, to become a child of God, we have to be born again by the Holy Spirit. But to become mature sons of God, we must have an ongoing relationship by being daily and continually led by the Holy Spirit. Amen? So, iba po yung kalalagayan na tayo ay pinanganak sa Espiritu ng Diyos at iba naman yung kalalagayan na tayo ay malagong anak ng Diyos sa pamamagitan din naman po ng patuloy na ugnayan po natin sa banal na Espiritu. And there is one further important fact sa relationship po natin sa banal na Espiritu. Ano po yon? We must be respectful and sensitive toward the Holy Spirit. Kaya nga po sinasabi po sa aklat po ng Ephesians chapter 4 verse 30 hanggang 31, "Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom we are sealed for the day of redemption." No? Wag po nating pighatiin ang banal na Espiritu sapagkat ito po yung tatak natin pagdating ng katubusan. Bakit po? Sapagkat ang banal na Espiritu katulad po ng isang kalapate, kapag maingay, magulo, no, at hindi maganda yung kanya pong environment, ito po ay lumalayo. So ganun din po, kaya panatilihin po natin ng environment po ng banal na Espiritu ay naaayon po sa kanya pong kalikasan. Amen? Dapat, sabi nga po sa aklat po ng chapter 4 ng Ephesians, "Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice." Dapat po may malinis na kalalagayan, may maayos na sitwasyon ang ating pong sarili upang manatili po ang pananahan ng banal na Espiritu sa ating pong buhay. And we must be very sensitive in dealing with the Holy Spirit, no? Kaya ang kalapati, kapag hindi niya gusto yung kanyang environment, wala po talagang paglago at talagang mawawala po, no? Aalis po sila, no? Kaya nga ang banal na Espiritu is the only one that can bring us into our inheritance and enable us to live daily as a mature sons of God. Kaya kung nais po natin na maging malago na anak ng Diyos, amen, mature, matatag, at talaga pong hinog, no, sa pananampalataya, dapat manatili po tayo o manatili po ang banal na Espiritu sa ating pong buhay. At kasama po yan, upang maranasan po natin yung God's best sa ating pong buhay, dapat po maging kaibigan po natin ang banal na Espiritu sa ating pong buhay. At pag sinabi pong kaibigan, di ba yung ating pong mga kaibigan gusto natin laging kasama, dapat ganun din po yung ating pong turingan sa ating pong banal na Espiritu na iniwan sa atin at ginawa pong counselor or advocate ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Kaya nga po kung gusto natin na maranasan natin yung God's best sa ating pong buhay, amen,
makipagkaibigan po tayo sa banal na Espiritu at hayaan po nating manahan siya sa ating pong buhay. Amen? At lagi po na meron po tayong ugnayan o ongoing relationship with the Holy Spirit. At yung ongoing relationship po natin, kailangan po maging malaya po tayo sa mga bagay na hindi naaayon sa kalikasan ng banal na Espiritu. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, dalangin namin patuloy, katulad po ng mga katotohanan na narinig namin sa gabing ito. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu ay malaya po na magministeryo sa aming pong buhay upang dakilan, Diyos, higit po naming maunawaan ang plano mo, higit ka naming makilala, at patuloy po naming maranasan ng kalikasan mo sa aming pong buhay sa pamagitan po ng paggawa ng iyong Santong Espiritu sa aming pong mga buhay. O Lord God, marapatin mo po, Panginoon, na kami, O Diyos, ay lagi po na mag-respond, Panginoon, sa kung ano yung naaayon sa kalikasan ng banal na Espiritu. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging malaya sa lahat ng mga bagay na hindi po nais ng iyong Santong Espiritu. At dahil nais ka namin mabigyan ng kaluguran, dalangin namin, O Lord God, na hindi mapaghati ang banal na Espiritu mo sa aming pong buhay, bagkos, katulad ng nais namin, ay patuloy kang mabigyan ng parangal sa aming pong buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy po akong dumadalangin na ang iyong salita ay lagi pong manahan at patuloy po na magrema sa aming pong mga buhay. At patuloy po na yung covering at protection mo, O Diyos, ay lagi pong taglayin na yung mga anak. O Lord God, salamat, Panginoon, at yung mga may karamdaman, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan, at yung mga nalulumbay ay patuloy po na puspusin mo ang kanila pong kalooban, ang kagalakan na mula sa iyo, at yung mga nanlulumo, kalakasan naman, Panginoon, ay kanila pong taglayin sa kanila pong buhay. Salamat, Panginoon. O Diyos, naniniwala kami na ikaw pa rin, O Diyos, ang Panginoon sa daigdig na ito, sa aming bansa, at alam namin that everything is under control. Salamat, Panginoon, sa iyong Santong Espiritu na siya po tatak ng aming pong pananampalataya at katubusan namin sa takdang panahon. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, luwalatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, maraming salamat pong muli. Magkita-kita po tayo sa pagbabalik po natin ng ating pong worship service sa sanctuary po ng God's Glory Church. Patuloy po tayong pagpalain ng ating pong Panginoon. Magandang gabi pong muli.